Tayo po ay mag-aaral. Pero sa tingin ko, magkukwento lang po ngayon. Magkukwento lang po ako. Okay. Sa larawan na nakikita nyo po dyan sa inyong screen, ay makikita nyo na kanina ay merong, ano kaya nasa larawan na nakikita nyo? Patungkol saan po kaya to? Ayan, sabi ni Brother Billy, kasalan. Tama. Bakit natin pinag-aaralan at ito yung larawan natin ngayon? Anong kahalagahan ba na itong larawan na ito para sa atin? Okay, anong nasa larawan? Bakit mahalaga ang usaping na nasa larawan? Okay, ngayon, bakit mahalaga ang usapin na ito? Alam niyo ba, ito ang madalas na metapora na ginagamit ng banal na kasulatan, lalo na ang Old Testament, at ito ay pinapatukoy ang Panginoong Diyos at ang Israel. Ang sabi sa banal na kasulatan na ito yung relasyon ng Diyos bilang asawang lalaki at ang Israel bilang ang asawang babae. At kadalasan, ito rin po yung ilustrasyon na ginagamit na pinapakita ang pagmamahal ni Hesukristo sa kanyang simbahan o ang kanyang mananampalataya. Kaya ito ay mahalaga sa mga kadahilanan. Ano naman ang pinapahiwatig ng pagbubuklod ng nagmamahalan? Meron bang pinapahiwatig bakit kailangan magpakasal pa at bakit pang dapat pagbuklurin ang pagmamahalan? Okay? Okay, ito po yung dahilan. Ito po ay ang pag-iisang dibdib ng nagmamahalan ay ito isang covenant. Ito po ay isang pangako na nauuwi sa kasalanan. Bakit? Ano meron po sa covenant o sa kasalan na ito? Meron dito yung love and care, pagmamahalan, pag-aaruga. Meron protection. Merong provision. Meron din po itong tinatawag nating fidelity o loyalty sa bawat isa. At meron ding nurturing. Kung nais yung tunghayan, ito po ay sa Ezekiel chapter 16, 8-21. Hindi ko po siya babasahin, ngunit makikita niyo po riyan at nagpapakilala ang Panginoong Diyos Ama bilang asawa po ng Israel. Pinapakita rin po dyan kung paano at gaano minahal ng Diyos Ama ang Israel, ano mga ibinigay niya sa Kanya, at ano naman ang ginanti sa Kanya ng bayang Israel. Siguro naman ay nahulaan niyo na kung anong ginanti ng bayang Israel, at ang dahilan noon, ang kadahilanan yon, kaya sila po ay napagwatak-watak at sila po ay naparusahan ng Diyos. Okay, ngayon, pero ang masasabi ko lang dyan ay naging disloyal, naging adulterous ang bayang Israel sa kabila ng pagmamahal na ipinapakita ng Diyos sa Kanya. Okay. Paano nagsimula yung pagmamahalan at paano nauwi sa kasalan? Kuya Philip, anong hula mo? Paano kaya nagsimula yung at bakit nauwi sa sa kasalan? Ano yan? Practical question. Hindi yan minememorize. Ito, ang tanong ko ay, paano nauwi sa kasalan yung dalawang lalaki at babae? Yung lalaki at babae, paano nauwi? Dapat sila ay dapat sila ay nagmamahalan, pero bago sila nagmahalan, anong pang nauna? Nagbibiruan. Siyempre, ang nauna ay, nagkakilala muna sila, nanalangin, nagkakilala sila. Doon po nagsimula yung lahat. Siyempre, para sa Kristiyano, pinagpe-pray yun. Pinagpe-pray. Hindi pa dumarating, pinagpe-pray na pagdating ay nasa tamang panahon at nasa tamang kalagayan ang bawat isa.
Kaya nagsimula sa pagkakakilala. Ayan, next. At saka nauwi po sa kasalan na nga. Ayan. Okay, ngayon. At siyempre, ang huling parte ng kwento na yon, and they live happily ever after. Kaya lang, ginamit ko doon, exclamation point, padamdam, padamdam. Kaya lang yung isa naman ay question mark. Ano kaya ang tamang doon? Batayang punto doon. Exclamation point or question mark? Siguro, baka halo yun ng exclamation point and question mark. Okay, ngayon, paano naman nagsimula yung paano naman nagsimula yung ating ugnayan sa Panginoong Hesukristo? Siyempre, dyan sa larawan na yan, makikita nyo na bago nagsimula yung ugnayan natin sa Panginoong Hesus, ay tayo ay nakakilala sa Panginoong Hesukristo bilang ang ating Diyos at tagapagligtas. Diyan po nagsimula yan. Okay? At doon nga, nagpatuloy tayo sa ating paglalakad bilang mga anak ng Diyos. At sino nga ba ang Panginoong Hesukristo sa buhay mo? Siya ba ay kilala mo lang sa iyong isipan? O siya ba ay kilala mo sa buong puso mo, sa iyong buong katauhan bilang iyong Diyos at iyong tagapagligtas? Siya ba ay ganito sa iyo? Okay. Ngayon, ang salitang pagkilala o knowing sa Grego, ang ginamit po dyan ay ginosko. Ngayon, ano ibig sabihin ng ginosko? Ito po ay isang personal na pagkilala sa Diyos. Ito ay hindi kagaya ng salitang ginamit na oida. Tama ba, Pastor? Oida. Okay, oida. Hindi aida, oida. Okay? Pero siguro doon galing yung pangalan na aida, doon sa oida. Ang oida ay kilala mo pero hindi personal. Alam mo pero hindi personal. Pero ang ginamit ng Diyos sa salitang pagkilala ay personal, ginosko. Kaya ang pagkakilala natin sa Panginoong Hesus bilang tagapagligtas ay personal. Nararamdaman natin, nararanasan natin, at sinasabuhay natin. Okay, ngayon. So, our topic is knowing the only true God and Jesus Christ. And nasabi dyan, knowing the only true God and Jesus Christ is eternal life. Kaya yan ang ating main text ng ating pag-aaral. Kaya lang hindi po ako mag-e-expose dito. Magkukwento lang po ako. Gusto kong maging parang narrative lang yung ating pag-aaral ngayon. In a way that you would be able to join or intermarry our lesson today with a marriage relationship, or with a boy and girl relationship, or a man and wife relationship. Okay, now, but what do you say who I am? Ito po yung tanong ni Kristo sa isang lugar sa Caesarea, at si Jesus ay nagtanong sa kanya mga disciples. At ang tanong ni Jesus Christ sa kanya ay, paano kinikilala ng mga tao ako? What do you say? What do you think? What do you hear about me regarding what they say about me? At sabi nila, propeta raw, pero nagtanong naman si Panginoon Jesus pa rin. Sabi, ano naman ang pagkakilala niyo sa akin? At ang sabi ni Pedro diyan ay, ikaw ang Mesias, o another word for Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At tapos, ang tugon ni Jesus doon sa sinabi ni Pedro ay ganito, ikaw ay mapalad sapagkat ang
sinambit mo ay galing hindi sa laman, kundi galing sa aking Diyos Ama, na hindi gawa sa laman at saka dugo. So, dito pa lamang nakikita natin na ang pagkakilala natin sa Diyos ay hindi talaga nagsimula sa atin. Hindi nagsimula sa atin ang pagkakakilala natin sa Panginoong Hesukristo. Nagpasimula talaga ito sa Diyos mismo. Gaya ng sinambit ni Jesus kay Pedro na ang sinabi mo, ang iyong sinambit ay galing sa aking Ama sa langit. Ang Paul's desire, ano nga ba ang ninanais ni Pablo? Bagamat si Pablo ay kumilala na bilang kinilala niya ang Panginoong Jesus sa daanan Damasco at nagpakita si Jesus sa kanya doon, unlike any other disciples of Jesus Christ, siya ang bukod tanging pinagpakitaan ng Panginoong Jesus na hindi flesh and blood. Okay? So, ngayon, even though si Pablo ay apostol na, kilala niya ang Panginoong Hesus, nakita niya ang Panginoong Hesus, ngunit meron pa rin minibithi ng kanyang ng puso't damdamin at buong katauhan niya. Ang sabi niya, that I may know Him. That is found in Philippians 3:10. Ngunit kung ating tutunghayan ang John 17:3, ito po ang John 17 ay ang panalangin ng Panginoong Hesukristo para sa kanyang mga disipulo at mga mananampalataya. At ano ang panalangin ni Jesus Christ? Even before Apostle Paul ever desired to know God or Jesus Christ more, Jesus Christ already had prayed for all of His disciples. That includes us. And the prayer of Jesus Christ is like this: to know the only true God and Jesus Christ whom He sent. And this is eternal life. Kaya ito yung ninanais ni Apostle Pablo at ito rin ang ninanais natin. Na para tayo ay magkaroon ng isang mahabang buhay, kung totoo ay dapat kumilala tayo sa Panginoong Diyos bilang tunay na Diyos at si Yesu Kristo. Ngunit tingnan natin ang ating pansinin. Ang main reason ba kung bakit tayo kumikilala sa Panginoong Hesus ay dahil gusto natin yung eternal life? Yun ba ang main reason natin? Kung tutusin, hindi po yun ang main reason natin. Ang main reason natin ay kilalanin ang Panginoong Diyos na siya ang nag-iisa at tunay na Diyos at ang Panginoong Hesukristo. Ang eternal life ay lang siya, secondary. Kaya ang primary natin ay kilalanin natin the only true God and Jesus Christ whom He sent. Bonus na yung eternal life sa atin. Kaya, next. Ngunit matapos natanggapin at pananampalatayanan si Kristo, naging kontento tayo sa regalo niya at panatag sa piling niya. Ang tanong ko, mabuti ba yung statement diyan? Tama po ba yan? And what makes it false? The word ngunit. Kung wala yung ngunit, tama talaga yan. That we should be contented in Christ and that we are secured in Christ. Tama po yung statement na yan. Ngunit, ano nangyari? Ano nangyari? Bakit may ngunit pa? Okay. Bakit may ngunit nga ba? At may nangyari sa relasyon natin kay Kristo. Nag-autopilot. Alam niyo ibig sabihin na autopilot? Parang eroplano yan na nilalagay sa cruising mode. Bahala na yung computer system na
na mag-cruise na lang siya sa himpapawid hangga't sa panahon na kailangan ng mag-landing at kailangan na yung manual na gagawin ng pilot. Ganito nangyari sa ating buhay. Tunay nga, nararapat nga talaga at maging kontento tayo sa Panginoong Hesukristo. Kaya lang, ang tanong ko ay, anong ibig sabihin ng pagiging kontento? Ang pagiging kontento ba natin ay autopilot? Wala na tayong gagawin? Ang pagiging panatag ba natin ay wala na tayong gagawin? Pagdating sa salvation, wala na tayong gagawin talaga. Wala tayong may dadagdag sa ating kaligtasan. Kaya lang, gaya nga ng pagkasabi ko, tayo ay nasa isang relasyon. Nasa isang relasyon, gaya ng husband and wife. Okay, ang tanong ko ay ganito. Ang husband and wife ba, kapag nag-say I do na sila, okay, I do. Okay, sige. Kanya-kanyang bahay na tayo. Ganun ba yon? Pero ano pa rin basta ang usapan natin, yung sa'yo ay sa akin. At kung ano man ang ibibigay mo sa akin din yon. Basta tayo pa rin. Pero uwi na tayo sa kanyang bahay natin. Pero nagmamahalan pa rin tayo Ganun ba yon? Hindi, syempre. Hindi po ganun siya. Hindi pwedeng ganun usapan. Kailangan sila'y magkasama sa isang bahay at meron silang aktibong ginagawa para ang kanilang pagmamahalan ay lumago at para magpatuloy. Okay, bahagi na ating buhay kasama sa ating relasyon kay Kristo. Okay, so ito yung mga bagay nag-autopilot sa ating buhay. Okay, number 1. Naging wise ba tayo? Tayo ay nagiging wise sa sarili nating talino at lakas. Matalino naman ako, malakas naman ako, maganda naman ako. Kaya ko na yan. Okay, next. Naging tiwala ba tayo sa pera natin sa bangko? Kaya ko i-sustain ang aking buhay. May pera naman ako sa bangko. Hindi ko na kailangan ang Panginoon. Ginamit ba natin ang ating pera sa walang pakinabang sa kaharian ng Diyos? Yung ating mga paggastusin ba ay, are we using it for the glory and for advancement of the kingdom? Ang gastos ba natin na yun ay masasabi natin ay merong worthy for the kingdom of God? Next, hindi tayo mapanuri sa ating kinakain. Ikaw ba ay kumakain para masarapan sa iyong pagkain pero ang buhay mo ay maiksi? O ikaw kumakain ng pagkain para ikaw ay maging masigla at para humaba pa ang buhay mo at para maging masigla ang iyong paglilingkod? Number 5, hindi tayo mapanuri sa ating mga Christian liberty. Ibig sabihin ba, dahil hindi kasalanan ay pwede nating gawin? Wala tayong naabalang iba? Okay lang ba yon? 6, hindi tayo mapanuri sa ating media o ating pinakikinggan, sa ating musika o kasuotan. I think we had topic like that previously and we have discussed that earlier. So, there's something that we did. Meron nangyari sa atin. Ano yung nangyari sa atin? Bakit nag-autopilot? We forgot that we are in a relationship with Jesus Christ and that we are to be active, present, hands-on in knowing Him. Dapat aktibo tayo ay naroon mismo at present o hands-on, manual in knowing Jesus Christ. But the question is, how exactly should we do this? Okay, paano ba natin gagawin to? Ano ba dapat natin gawin? Kaya, dapat ay tayo ay magtanong, pagmuni-munihan, kung ano ang ibig sabihin ng pagmamahal ng Panginoong Hesukristo sa atin. Okay, now, let's look into this. Okay, pag-isipan natin ang panalangin ni Kristo. So this is the prayer of Jesus Christ. Okay, now, let me read po. That is found in John 17:24.
Try to decipher, try to involve yourself, and know what is Jesus Christ trying to say to us. Okay, Father, I desire that they also, whom you have given me, may be with me where I am, to see my glory that you have given me because you love me before the foundation of the world. Ano kaya pinapahiwatig ng Panginoong Hesukristo nito? Ito ba ay sumasagi lamang ba sa inyong isipan? Nararamdaman nyo ba ang damdamin ng Panginoong Hesukristo? O ngayon, huwag niyong tignan nyo siya sa paraan na isang kabiyak, isang asawa, o isang nagmamahal. Paano? Okay, question. Alam mo na kinasal ka na, okay? Kaya lang, for a while, kailangan mong iwanan ang iyong asawa for a purpose. Sa tingin mo ba na magiging masaya ka kaya if forever na hiwalay ka sa iyong asawa? Ano bang ninanais mo? Ninanais mo ba na makapiling ang iyong asawa? O hayaan mo na lang na magkahiwalay kayo forever? So in the light of this prayer of the Lord Jesus Christ, you would see that He would like us to be with Him. Hindi niya gusto na we are forever separate from Him. Nasagi sa aking isipan ay ganito. Hindi ba sa dalawang nagmamahalan, bago pa lang sila, nagkakilala pa lang sila. Usually, ano ba yung pagka merong favorite place yung lalaki, ini-invite niya yung babae na to see yung favorite spot niya, yung favorite place niya. Or hindi naman, ang katuwaan niya ay makilala yung kanyang pamilya. So in the light of this prayer of the Lord Jesus Christ, ay makikita natin that He feels intently for His bride, the church. Desirous siya na when the time comes that He would be with His beloved partner. At ganito nga yun. So, may mga occasions talaga na this is ang desire ng Panginoong Hesukristo sa atin. Kaya, kung mawalan man tayo ng mahal sa buhay, dapat ba tayong patuloy na mag-grieve? Forgot the term for grieving sa Tagalog. Magluksa. Dapat ba tayong magluksa forever? At bakit naman hindi tayo dapat magluksa forever? You know what? Itong verse na to is telling us that Jesus Christ is gaining more at the death of the very loved ones that we have. He gains more than us losing someone else. Kaya hindi dapat nagluluksa forever ang nawalan ng minamahal sa buhay because of this. It's a joy for Jesus Christ that His children who pass that He would be able to show His kingdom to them. Yun ang joy niya. At ninanais niya nang yung mga tao na kanyang ibinuwis ang kanyang buhay ay magkasama niya. At siya ay galak na makita at maparoon sa kanilang kaharian. Kaya ganito na lamang ang pagmamahal ng ating Diyos Ama sa atin. Hindi ba yung nangyari na nung namatay ang Panginoong Hesukristo ay kinalimutan na niya tayo.
Bilang Diyos na anak, siya ay may katauhang tao, may katauhan sa Diyos. At ito ang kanyang dala-dala nung siya ay pumaroon na sa kalangitan. Dala niya ito. Looking at this verse, looking at us, can we say that Jesus Christ is very much complete dun sa pagbubuwis niya ng buhay sa atin? Kompletong-kompleto na ba kaya ang kanyang kasiyahan? Knowing na yung mga brides niya, yung bride niya, the church, are still here on earth, still going through trials and sufferings. With that in mind, masabi natin, the completion of Christ's joy is when all of us will be in glory with Him. At ganito po yung sithi at ng pagmamahal ng Diyos anak sa atin. Kaya one thing we cannot afford to do. And what is that? Ano yung isang bagay na hindi natin kayang hindi natin dapat gawin. Okay? That one thing that we cannot afford to do is to remain ignorant. For us to remain ignorant of how beautiful is our Savior and His love for us. Dapat hindi tayo mangmang sa ganda ng ating Panginoong Diyos, Jesus, at ang Kanyang pagmamahal sa atin. Dapat tayo ay maalam sa Kanyang kagandahan at sa Kanyang pagmamahal sa atin. So knowing Jesus Christ is to know His person and His work. Siyempre, paano mo ba bibigyan ng kasiyahan ng iyong asawa? Paano mo mabibigyan siya ng regalo? Hindi ba kung alam mo ang gusto niya? Kung alam mo yung ayaw din niya. Siyempre, yung ayaw niya, hindi mo ibibigay. Dahil alam mo na hindi siya masisiyahan doon. So knowing Jesus Christ is to know His person and His work. Kung sino ba siya talaga. So understanding who He is, the fuller knowledge of His mind and will, our faith and obedience are fixed on the person of Christ, performing His will in subjection to Him. So, nilagay ko doon, like a wife loving her husband or vice versa. Like a husband loving her wife. Okay, so, knowing Him, knowing Jesus Christ, we love Him, plus we obey Him. That is found in Matthew 12:28 to 30. And John 14:5. And you shall love the Lord your God with all of your heart and with all your soul, with all of your mind, and with all your strength. If you love me, keep my commandments. Okay, now question. How exactly should we love God? Sa the first and greatest commandment. Actually, ang nagtanong ng tanong nito, ano ba yung greatest commandment? Yan ang tanong ng mga Pharisees. At ang sumagot diyan ay si Jesus mismo. At ang sagot ni Jesucristo ay, mahalin mo ako sa iyong buong puso, buong kaluluwa mo, buong mong pag-iisip at ang iyong buong lakas. Now, si Mark Jones, hindi niya inelaborate masyado yung bawat item na niyan. Okay, now, hindi ko rin elaborate yung soul, yung heart, yung mind. Alam natin, buong-buo yun, na meron tayong lahat nyo, na heart, mind, and soul, buong kaluluwa. Now, my question is, how do we apply this? How exactly could we do this? Kaya ba nating mahalin ang Panginoong Diyos na buong heart natin, buong soul natin, buong mind natin? Of course, yes. This is the lesson what I learned in life. This is the lesson I learned with my wife when I was yet married. And ito yung pinapakatandaan ko.
If it does not touch your innermost being, that is not your best love for God. If it does not touch your innermost being, that is not your best love for God. Let me illustrate with a testimony. Kami po ay, ng wife ko nakatira po sa Angat, Bulacan. That was the year started 2011 when from here we migrated to Encanto, Angat, Bulacan. Lumipat kami. During that time, it was very hard to go to church. It was very hard kasi wala naman kaming sasakyan pa noon at binigyan ni Lord ng sasakyan. Ay, meron na pala kaming sasakyan noon, yung puting van. Meron pala kaming sasakyan. Pero we cannot just go to yung farm kasi para pumunta sa farm ay putik. Hindi kaya nung van pumunta sa putikan. So, kailangan kami bumaba, grahe ng aking biyanan, maglalakad sa putikan, nakabota. So, 1 kilometer walk. 1 kilometer walk to the farm. Tapos noon, gabing-gabi na kami usually na nakaka-uwi sa bahay. 8 o'clock, 9 o'clock, 9:30, pag na-traffic pa, 10 o'clock. Ngayon, meron kaming mga alagang mga baboy, malaki-laki rin, marami-rami rin. Pagdating namin sa bahay, alam niyo ang sumasalubong sa namin? Mga baboy nakawala. Nakawala. Talagang nakawala po yung mga baboy. Sinasabihan na kami sa aming paglalakad, "Ay, Kuya Aris, Tita, Ate Carol, yung mga baboy niyo po nakawala na, nasa kalsada na." So, pagdating sa bahay, kailangan pa naming ayusin at papasukin lahat sila sa kanilang mga kwadra. Yung asawa ko hindi na nagbibihis. Ako, kailangan ko magbihis dahil wala ako ibang suot eh. So, and yung frame ng asawa ko ay kasing frame niya, ni Rona. Maputing babae na kasing frame niya. Kasing taas din niya, ganyan ang frame niya. So, just imagine, yung mga pigs na yon ay malalaki. Kasi white, mga landrace yun eh. Mga mapuputin, malalaki. So, may time pa na pag kami umuwi, yung mga biik nagbababagan, nag-aaway. So, pagdating ng bahay, may mga patay. Mga 2 pirasong mga ganito kalalaking biik. So, ngayon, ang tanong ngayon doon ay, dapat pa ba kaming mag-church? Dapat ba naming iwanan yung mga aming biik? If it does not touch your heart, your innermost being, it's not your best. But we continued on, and praise the Lord, God has sustained us in spite of that trying situation we're in. Every time we go to church, merong mga nangyayari dun sa mga biik. Totoo po talaga yan. But, dapat ba kaming huminto sa aming pag-aalaga? Kinabubuhay po namin yon. Dapat ba naman kaming huminto sa aming pagsisimba? Hindi rin dapat. Kinabubuhay ng aming kaluluwa yon. At ito ay isang pagmamahal namin sa aming Diyos. One more question. One more story. Huwag kayong umiyak. Hindi ko maiwasan po eh. Because it was 2020. 2020. My wife died April 2021. It's 2020. So pandemic po yon, 2020. Wala kami pong masimbahan, kundi ang Silang Cavite ng TRBC. So we need to travel 101 kilometers going to Silang Cavite and going back home another 101 kilometers. During the time, akala ko nagdadahilan lang yung asawa ko. So every time malubak yung kotse,
Sabi niya masakit. Masakit na yung dibdib niya. Alam ko malakas na babae yung asawa ko at talagang malakas ang personality. Katawan niya malakas din ang personality niya. So, binabaliwala ko lang 'yon until the time na nagpa-laboratory na kami, nakita namin. Tapos meron siyang TB sa lungs. Katapos noon, hindi pa nakontento dahil hindi pa rin gumagaling, nag-take na siya ng gamot. Yung pala, yung gamot niya na yon, yung TB na yon, umakyat na pala sa utak. Kaya meningitis na. All the while, we are traveling, meron siyang mga pains. Maiksi na lang pala buhay niya. Pero, nagawa pa rin niya mag-worship. So if it does not touch your heart, your innermost being, that is not your best. Our knowing God should touch our innermost being. I brought along with me some memorabilia so that I would like to let you know some practical things that I'm doing for me to show my love and affection for the Lord. Are you familiar with this? Anong tawag natin to sa ating kapanahunan? Yes, right, stationery. Bakit kaya meron ako stationery? What is this for? Tama. Sulat ng love letter. Anong kinalaman ng knowing God? Knowing Jesus Christ, yung love letter. You know what? I had a friend, a very close friend, when I was yet 18 or maybe 19. We exchanged letters every Sunday. Hindi kami. Okay, hindi kami. But every Sunday, we exchange love letters. And you know what's inside the love letter? It's our devotion time. It's the lesson we're learning from Jesus Christ. Yung personal devotions namin. And we exchange notes every Sunday. That's why memorable sa akin to. Because it has taught me to write and share my heart before the Lord and share it with someone else. And I do that also. Hanggang ngayon, but hindi na ito. Ginagamit ko na siyempre yung phone natin, o yung iPad na maliliit. Pero I don't have anyone to share with anymore. Kaya andun na lang siya sa cellphone. Wala akong may pag-sharean eh. So nandun lang siya. Walang bumabasa. Napansin niyo siguro I love taking notes during a worship time. Alam niyo, hindi actually notes lang 'yon. It's my journal. It's a personal journal. Bakit sinabi kong personal journal 'yon? Kasi one time, sinusulat ko doon kung ano ang lesson na na-learn ko, ano yung mga decisions na gagawin ko. That's why I'm keeping a journal or a notes. It's a journal. Minsan, nakalagay, meron na akong journal coming from the lessons I had with Pastor George. And the reason why I decided not to continue on teaching, kasi dun sa mga preachings na nakuha ko kay Pastor George, nakasulat siya. Pero isang journal pa doon, pagka meron akong good or nice experience, nilalagay ko din yun. Kagaya ng uy, ang ganda niya ngayon, mas maganda pala siya pagka nasinagan siya ng araw. Nandun yun. Kaya alam niya na yung sikreto ng aking notes. Kaya
pagka hinalukay ko yon, makikita ko yung history, kung ano nangyayari sa aking buhay, kung anong relasyon ko sa aking Panginoon, relasyon ko sa iba. Yun siya. Kaya I encourage you to have your own journals too. It's a journal, it's a diary, and it's a writing of how I will relate to Jesus Christ and to God. Okay. Next, you know what's this? Harmonica. Anong title? What a friend we have in Jesus. The first tune I ever had. When was the first time I had this? Ilang taon ako noon, meron ako na ito. I was 18 years old. Just imagine, gaano katanda na ito. Ganon katanda na ito. But this is a memorabilia. It's a monument signifying how have I been relating to God. I'm using this for my personal time with God, a personal devotion. So it keeps me in tune. And for me to remember how I am related to God. Meron pa isa. This is a flute. This is a side flute. Side flute, gawa ko lang po to. Gawa ko lang to through everything that I do is a monument of my devotion for God. Meron siyang dahilan, may purpose siya. One more thing. Nakita niyo siguro yung big bike? It's not just a big bike for me. It has a meaning for me. Pero hindi ko na sabihin yung meaning sa inyo. Okay. Now, so, knowing Jesus Christ is loving Him with all of our heart, mind, and soul, and our strength, and with all of our being. If it does not touch your innermost being, it's not your best love for God. It must touch you. Okay, so here I end my topic for today. It's a narrative. It's something that you could relate on and something probably to inspire you. So let's have a time of a question. If you have any questions. Yes, brother. Music lover? Ay, opo. Music lover po ako. Pero hindi ako muse lover. Music lover lang. Okay? Any other question po? So, malinaw naman siguro yung declaration ni Jesus Christ that knowing the only true God and Jesus Christ whom He sent is eternal life. No more questions? If there's none, so let us now end in a word of prayer. Our great God and Heavenly Father, we just pray and thank you for your goodness. We just pray, Lord, that we may learn to love Christ more and to know Him in a way that it could really change our lives. This we pray in Christ's name, amen.